Suratul Ma'idah, pang-apat na kabanata sa loob ng Quran, mahahaba rin po yan. So yan po, lahat na yan hanggang ah, 100 at 14 na kabanata sa loob ng Quran, memoryado po ng mga Muslim yan. So bawat kabanata, hindi po pare-parehas ang dami ng mga verses or ayat tinatawag. Merong 10, merong 200 mahigit, merong 5, merong ika nga 3, pinakamaiksi. So ito'y depende ron sa pinadala ng Allah na bilang kasagutan, bilang katugunan sa mga or solusyon sa buhay na magagawa ng panuntunan ng mga tao sa kanilang buhay habang sila'y nabubuhay dito sa mundo. At ito'y nagtataglay ng kasaysayan ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Quran. Nagtataglay ito ng kasaysayan ng mga henerasyon, bawat siglo sa sa human race, sa kasaysayan ng sangkatauhan. At nagtataglay ito ng mga batas, yung Sharia, yung pag-uutos, alituntunin ng mga do and don'ts. Nagtataglay ito ng pagpuri sa Allah, ang tauhid, at pagsamba sa kanyang kaisahan. So yun po yung mga nilalaman ng Quran, na kung saan ito po'y memoryado ng milyon na mga Muslim, kahit man ito ay sunugin or kaya alisin, i-wipe out sa mukha ng mundo ang Quran, yung mga papel na yan, hindi pa rin po mabubura, hindi pa rin mawawala ang nilalaman ng Quran dahil nakaukit na naka-program or naka-save, kumbaga ano pang katawagan na maaari nating tawagin, sa puso at kaisipan ng mga milyon na mga Muslim. MashaAllah. So yun po yung kagandahan at miracles ng Quran. At marami pang mga miracle dyan na kung saan nagpapatunay na hindi ito salita lamang ng tao. Kasi pag ang Quran ay katulad na ng mga claim ng mga iba na ang Quran ay invento lamang ng mga tao, ang Allah po ay merong hamon sa yung mga Arab speaking language, no? Especially mga Arabs, yung lahi ng mga Arabs, na hinahamon sila upang gumawa ng katulad ng Quran. Ang unang hamon ng Allah sa loob ng Quran sa mga tao speaking Arabic speaking language, especially sa mga Arabs na kung saan nangungutya or nanginginsulto sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or nagsasabi na ito ay isang kumbagay parang pangkukulam ang nilalaman nito, or yung mga iba nagsasabi na kinopya sa mga ibang libro or anuman, katang-isip, yun po ay hinamon sila ng Allah na gumawa ng katulad ng Quran kung sila ay makatotohanan. Ang unang hamon, gumawa ng 10 kabanata na katulad ng Quran. Hindi na yung 114 chapters, marami pa yun eh. Hindi na 50 chapters, marami yun. Hindi 20, ngunit 10 ang unang hamon. 10 lang. Meron yan, may ano yan sa loob ng Quran. Hinamon sila ng Allah na upang mag-produce ng 10 kabanata katulad. Pero magmula nung revealed ang Quran, 1,434 years hanggang sa araw na ito, sa segundo at oras na ito, wala pang nakakagawa katulad ng Quran. So, kung nga walang nakagawa, binigyan ng chance ng Allah. Instead na 10 sura, medyo marami pa yon, ay gumawa kayo kahit isang sura lang na katulad ng Quran kung kayo ay ang makatotohanan. So, ganun din po, 1,434 years na ang nakaraan, wala pa rin nakapag-produce, wala pa rin nakagawa. May mga nag-attempt, pero yung kanilang ginawa katawa-tawa. Ibig sabihin, hindi magagaya ang nilalaman ng Quran kung paano yung kanyang yung pagka-rebuild, yung content o yung nilalaman, yung thought ng Quran. Dahil ang Quran ay nagbibigay ng, yung kanyang pagbinasa mo kasi merong rhythm, pero yung rhythm na naririnig natin, merong aral makukuha doon sa mga meaning ng nilalaman ng Quran na yun, sa bawat letra ng Quran. At ayon sa mga hadith or sa mga scholars na nagtatafsir ng Quran, ang bawat mga letra diyan
ay may mga nangangalagang mga malaika. Especially doon sa salitang Bismillahirrahmanirrahim. Ito po ay 19 na letra, 19 na letters binubuo. Ang ibig sabihin ng Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah ang mawain at ang mahabagin. Yung pong word na yon, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah ang mawain at ang mahabagin, merong bawat letra, mga malaika nangangalaga dito na nagbabantay sa bawat letra na ito. Ganun po kahalaga, ganun ka holy, ganun ka pangalaga ang Allah sa kanyang mga salita na naging panuntunan ng buhay ng mga tao. So yun yung Quran ng ang sinasabi natin. Hindi katulad ng mga claim ng mga iba na ito ay kinopya lamang or ay katangisip lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sinabi natin noong nakaraang linggo na kung granting or taking for granted nga na kinopya ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin niya makukopya dahil ang alam lang niya supposedly ay siya ay Arabo, ang alam lang niya ay Arabic. So sa kanyang time wala pang